Sumainyo ang Panginoon sa bahagyo ng aming Advent Recollection ng araw na ito. Manawa po ay tayo ay hindi lamang naliwanagan, ngunit nawa ay tayo ay kumilos upang magkaroon ng kaganapan ang paanyaya na ipinahayag ng Pumumikapal nakaraang linggo. Bagamat hindi pa tayo Advent, next Sunday pa yung first Sunday of Advent, pero tayo ay nasa mga huling araw na ng kalendaryo ng simbahan 2024. Kasi yun ang makita ko na kapag Cristo Mari, yan ay huling linggo na kalendaryo ng simbahan. At ang susunod na linggo na yan ay Adbyento. At sa kalendaryo ng simbahan, ang 2025 ay nagsisimula sa first Sunday of Advent. Sino po sa inyo rito ang mga lectors? Taas ang kamay. Lectors and commentators. Taas ang kamay. Mayroon ba kayong ordo? Wala. Kung mayroon kayong ordo, titignan niyo yung ordo. No? Pag tinignan ninyo yung ordo, sa ordo ngayon, 2025, first Sunday of Advent. Yung 2024, makikita nyo, yung last ngayon ay alin? Itong sa Sabado. No? Pagkatapos sa Sabado, wala na yung 2024. Nandun na siya saan? Sa 2025. No? So, yun yung kalendaryo ng simbahan. No? Iba yung kalendaryo na ginatawag natin, civil calendar. Yung civil calendar, nagsisimula tayo na January 1 ang 2025. Pero sa kalendaryo ng simbahan, nagsisimula tayo ng unang linggo ng Adbyento. Kaya nga po yung Jubilee year natin ngayon sa taon na 2025 ay ilalaunch natin ng alin? Yung Christmas Eve. No? Doon natin ilalaunch yung Christmas Eve. Jubilee year na ginagawa natin every 25 years. Bahagi yun. Kasi nga, ay mula nang ipinanganak sa Jesus, ay 2025 years na tayo. Dito sa darating na December 25. Kaya bahagi yun ng pakita ko natin. No? Yun yung bahagi rin po yung maalala, yung isa sa topic natin natin, yung liturgical prayer. No? Kaya yung ating panalangin ay sumasabay doon sa liturgical calendar ng simbahan. No? Bahagi ko yun, kakibat ng ating panalangin. Kaya pagdating ng Advent, nag-iiba tayo ng kulay. No? Kulay violet. No? Pagpapaalala ng paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. The same sa panahon ng Kwaresma. Tayo rin ay naka-violet. Bakit? Tayo rin naghahanda sa kaganapan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang tawag namin ay Pasko ng muling pagkabuhay. Mahalaga po ito sapagkat ngayong panahon na ito, sabi nga natin, ay katapusan ng 2024 at inaayos natin ang simula ng 2025. At yung Adbyento, yung ating recollection sa Adbyento, ay pagpapakilala ng paghahanda natin sa dakilang kaganapan na ipinahayag ng Pumumikapal. Bagong simula. Pero sabi na natin, may katapusan.
At yung Ebanghelyo natin, kung inyong makikita, hanggang sa Sabado, ay tumutukoy sa katapusan ng daigdig. Medyo mas strong yung makita natin yung katapusan ng Jerusalem, no? At katapusan ng templo ng Jerusalem. Bakit po yun medyo mabigat sa mga Hudyo? Kasi sa pag-aakala nila, walang katapusan. No? Yung templo ng Jerusalem, no? Hindi matitinag. Akala ko minsan may hindi na matitinag. Kahit na yung mga planeta, alam nyo, sabi nga natin, no? Ngayong panahon na ito, sabi nga natin, yung pangmundo natin, no? That is billions of years. No? Hindi yung thousand, yung ating thousand, hindi nahulugan na nagsimula ang daigdig na ito 2,000 years ago. No? Ang mundo natin ay nagsimula ng billions of years. Pero bahagi yung nakusa, yung istorya lamang natin, ay sabi nga natin, ay hindi naman lahat ay nakita ko natin sa istorya natin, no? At yung paglabas ng tao. Pero sabi nga natin, magugunaw yung daigdig. At ito yung pamamaraan na ipinahayag sa akin sa Ebanghelyo sa ayon kay San Lucas. Matatakot. Mahimagay sa takot. Kasi bahagi yung na kung saan ay yung inaakala natin hindi mangyayari, ay mangyayari. Digmaan, salong, mga natural disaster, ay ito, lahat ng ito ay mangyayari. Pero tumutukoy lamang sa katapusan natin. Bakit ang sinabi ito na Jesus? Hindi para takutin tayo. No? Hindi para takutin tayo. No? Alam niyo kung minsan ginagawa natin yung pananakot sa mga bata. No? Well, of course, siguro para sa mga bata. No? Pero dapat tayo may mga itagdag, ay hindi dapat tayo kumikilos simply out of fear. Kasi kung ang pagkilos natin ay gawa lamang ng takot, ay magagalit si Padre. Takot yun eh. Magagalit yung nanay mo, magagalit yung tatay mo, magagalit ang Diyos. Hindi ganon yung pagkilos ng Diyos sa atin. Hindi ganon yung pagkilos sa Diyos. Kaya nga yung pinakamalagang utos, hindi yung matakot ka sa Diyos sa iyong kapwa. Hindi na pinag-uutos sa Diyos, ang pinag-uutos sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. Kaya, sinasabi ni Jesus sa mga bagay na ito na mangyayari sa katapusan ng daigdig para rin maging handa tayo. Hindi para tayo matakot. At yung mga natatakot lang, ito po si Nelen. Kapag nakaambang, nakaparusahan, bakit may kaparusahan? Kasi may ginagawa kang kasalanan, kaya kaparusahan. No? Pero, sa mga tunay na tumutugon sa panawagan ng Diyos, hindi dapat takot. No? At iwasan natin yung pananakot. Sabi mo nga, with the exception siguro sa mga bata. No? Pero pag tumanda na, may paliwanag natin ba't mo ginagawa yan. Hindi gawa ng takot. No? Sabagat yung ang pagkilos may gawa ng takot, ano ibig sabihin niya? Hindi ka pa tunay na Kristiyano. Ba't ka nagsisimba pagkaroon na ito? Natatakot lang mo, baka parusahan ng Diyos. Ay, napakababaw yun. No? Napakababaw yun ng pamantayan ng pagkilos mo bilang isang mananampalatayang Kristiyano Katoliko. No? At kung tutusin, kung sa ating mga pagtuturo, no? Kasi yung the age of reason, tutusin 7 years of pataas, no? Huwag natin masyadong gamitin ng takot. Alam niyo, gamitin yung mga nananakot, alin nyo,
ibang sekta, no? Pinakalimitan sinasabi, no? Mananakot, hindi yan ang ating pamamaraan. Ang ating pamamaraan ay makita natin. Kasi kapag hindi ka natakot, hindi mo nakagawin. No? Hindi ka natakot eh. Pero kapag takot ka, gagawin mo. Kasi pag natatakot ka, ay hindi magtatagal. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit yung iba ay hindi tumutugon ng maayos sa ating pamantayan bilang mga Kristiyanong Katoliko. Bakit? Pinalaki sila ng lakot. Yung sinasabi ni Jesus Ellen, mangyayari ito. No? Pero bahagi yun na kung saan yan, lakasan ninyo ang inyong loob. No? Lakasan ninyo ang loob. Kaya nga yung tema natin para sa 2025 ay alin? Pilgrims of Hope. Mga manlalakbay na puno ng pag-asa. Ano yung pag-asa? Maganda yung sinabi sa Ebanghelyo sa atin na yung sa ngayon kay San Lucas na ipinahayag sa atin. Ano yun? Kapag nakita ninyo yung mga bagay na binanggit dito na papahayag ng giyera, ng paggutuman, kahirapan, pagkawala ng mga, kung tawagin natin ng mga buwan, kung tawagin natin yung mga bagay na nasa kalawakan, ano sabi ito? Magalang kayo. No? Magalang kayo. Bakit? Sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Medyo mahirap. Mahirap. Pero sabi nga natin, kasi kapag sinabi natin katapusan, sa pagkaunawa natin bilang mga Kristiyano, dalawa yun. Ano yun? Katapusan ng daigdig o katapusan ng kamatayan? Katapusan din natin yun. Alam natin na kung saan ay makita natin. At magalang tayo, bakit? Sapagkat nalalapit na ang inyong kaligtasan. Kasi nagtulong ni Jesus eh. Kaligtasan. Kaya bahagi yun. Well, kumisan may mga tao kasi paro, kapag may paro, kumisan gawa ng sakramento ng pagkapahin ng langis sa mga misakit. Kaya po isa yun sa mga pagkilos natin. No? Kaya ako kumisan yung iba ayaw magpapahin ng langis. Bakit? Natatakot sila. Natatakot sila sa kamatayan. Bakit? Hindi sila handa. No? Hindi sila handa. Kaya napakahalaga po na maturuan natin na kahit nasabihin natin na hindi pa handa, kasi hindi naman lahat ay ganun kabilis ng pagkilala, pero at least, yung pong pagkapahin na lang isang bahagi ko yun ng paghahandaan. Kaya doon din natin masusukat yung kung ang inyong itinuturo sa mga bata ay nakuha ng mga matatanda. Kapag itong mga matatanda na ito na malapit ng mamatay, nagpapahin ng langis. Bakit? Ito yung ibang eh. Nagkagalang, magalang kayo. So bakit? Sapagkat nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Nalalapit na yung inyong kaligtasan. Nalalapit na rin. Makikita mo na si Jesus. Biro mo yun. Bahagi mo yun. Naku po, dito po naman din sa 4th Street. No? Well, hindi lang naman dito, but very strong. No? Na isa ko sa mga kinakailangan din natin bigyan ng diin niya rin. Yung sakramento ng pagkapahin ng langis sa mga misakit. No? Kasi isang pagkahanda yun eh. Katulad din ng pagkilala natin kay San Jose na alin, yung maligayang kamatayan. Ay, kung maligayang kamatayan, ay ito, sinabi
Ito yung maligayang kamatayan. Bakit? Nalalapit na ang pag-aari ng Diyos sa inyo. Katapusan ng daigdig ay magagalak. Yes. No? Sa pagkaunawa. Doon natin makikita na yung ating pagkaunawa ay makakristyano. No? Hindi makamundo. No? Kaya ito yung itulong natin sa harapan ng buong may kapal. Bahagi yun ng ating pagkilos. Huwag din natin kalimutan na isama rin natin sa ating panalangin ang lahat ng mga mahal natin sa buhay na yumao, no? Mga katikista. No? Sama niyo rin si Father Antonio Villarena. Kung may nakakilala sa inyo, kay Reverendo Father Antonio Villarena na namatay noong 26. No? Ay idulog natin ang kanyang kapayapaan. So bahagi yun ang makita ko natin at sa mga mahal natin sa buhay nawa ay tunay na magkaroon ng kaganapan. Pero ito yung hamon ay pinamahayo na at yun yung paglalakbay natin ng may pag-asa. Pag-asa na nawa, mapuno tayo ng kagalakan. Mahirap yun. Mahirap na masabi ng mamamatay na ako, pero ako'y nagagalaw. Pero sabi na natin, tayo nawa maglalakbay na umantong tayo sa panahon at ipanalangin natin na kung sakaling nalalaman na natin na panahon oras na natin, ay sana maramdaman natin yung kagalakan. Bakit? Sapagkat makakamit na natin yung tunay na kaligtasan. Bakit? Yun yung mission natin sa daigdig na ito. No? Makasama natin ang Diyos. No? Napapusin, sabi naman natin, ay ipinundaan na sa atin nung tayo ay bininyagan. No? Ipinundaan na sa atin nung tayo ay bininyagan. Kasi nang binyag, no? Naalin, ikaw ay magiging anak ng Diyos, gawa ng binyag. Pero ang kaganapan niya na Eden, darating lamang sa oras ng ating katapusan. O kung tawagin natin kamatayan o katapusan ng daigdig. Alin man ang mauna. Kaya sa tulong din ni San Jose, bahagi yun ako sa makita rin natin. At sana po, sama-sama rin natin tulong. Sabi ko nga kanina, sa pasimula ng misa, ngayon ay ginugunita natin ang anibersaryo ng pagkanatang ng Diocese ng San Pablo. At isama ko natin na nawa ay tayo ay tunay na umunlad, no? Umunlad sa paglago ng ating pananalig, no? Na puno ng kagalakan. At yung kagalakan na yan, ay masabi ko natin, no? Hindi lamang sa panahon na tayo ay pinagpapala ng Diyos. No? Bahagi ho na huwag natin kalimutan. Yung kagalakan na yan ay makita natin bakit na sana ay patuloy natin maramdaman sa anumang panahon at anumang sitwasyon ng buhay natin sa daigdig na ito. Nagdaranas kayo ng problema, no? Sana mayroon ding bahagi ng kagalakan. Bakit? Paano ka magagalak may problema? Susubukin yan yung aking galing kung paano ako makatulusod sa problema ko. Susubukin yung aking galing kung paano ko bibigyan ng solusyon ng problema ito. We should always be appreciative sa biyaya na. At higit sa lahat natin, dito ko rin malalaman na alin na hindi ako pinababayaan ng Diyos sa gitna ng problema. So yung kagalakan na ito, no, ay hindi natin makakamit doon lamang pagdating ng kamatayan.
kung hindi natin nararanasan at sinasana yung ating sarili na makita natin yung kagalakan sa ating paglalakbay. No? Kaya, sana po, sabi ko minsan nakala ng iba kasi yung kagalakan ni Alin ay nakadepende sa sitwasyon mo. Hindi. Ang kagalakan ni Alin, nakadepende yan sa iyo. No? Hindi yan sa sitwasyon na kinabibilangan mo. Kinakailangan makita natin. At higit sa lahat, isang maliwanag yan, kapag nasa iyo ang si Jesus, ay sigurado. Kapag nakikita mo yung pagkilos ni Jesus, na andoon ang kagalakan. Bakit? Kasi yun ang dulot ng pagliligtas ng Diyos. At sana, sabi nga, bawat hakbang ng ating pagkilos hanggang sa katapusan ng ating daigdig, maramdaman natin yung dulot na kagalakan na yan ng Diyos. Kasi yun ang dahilan kung bakit si Jesus rin naghirap na matay ang muli ng buhay, no? Sa daigdig na ito. No? Ulitin ko na yung pinahayag sa Ebanghelyo para sa pagmagana kayo sapagkat nalalapit na ang pag-ahari ng Diyos sa inyo. Kaya bawat hakbang ay isang paglapit sa pagliligtas ng Diyos. Bawat hininga natin ay isang hininga sa kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Kalitulog natin, sana ma-experience natin, maranasan natin yan. Sa bawat paghinga ko pala, naligtas ko yung kagalakan ng Diyos. Kasi sabi ko sa inyo, no? Sabi nga ko natin sa inyo, magiging maganda yung ating pagkilos sa daigdig.